Noon pa man, pagkalikot-likot na ng isip ni Juan kapag pagkain ang usapan. Mula sa iba't ibang tradisyonal na paghahanda, pambihirang mga sangkap, at iba't ibang paraan ng pagluluto. Pero ngayong gabi, ang ipatitikim namin sa inyo, mga pagkaing certified social. Madalas na sa mamahaling restoran lang inihahain at mga can afford lang ang nakakatikim. Pero dahil madiskarte nga ang ilan nating ka-wonder, ang mga sosyal at pagkamahal-mahal na mga pagkain, ginawang abot kaya at inihain sa kalsada. Taas ang kamay nung tuwing may okasyon lang nakatitikim ng seafood. Pwes, sugod na sa kalsadang ito dahil inaaraw-araw nila ang pagpo-food trip ng laman dagat. Ang buttered mixed seafood dito, chicken na chicken ang presyo. Saan yan? Wait muna kayo. Ang sikat na Japanese food sa mga Pinoy na tempura, nasa daan-daan ang presyo kada piraso. Pero sa kalyeng ito, may pupuntahan ng iyong 15 pesos. Where po yan? Easy lang, ituturo namin sa inyo. Hindi tayo malaki. Ayan. Mexican food na pinipilahan naman ang ibibida ni Empoy. Masarap ha? Di na rin kailangan ng passport para matikman yan. Willing to wait po ba sa location? At para sa mga gimikerong ka-wonder natin, di na kailangan gumet up at mag-night out sa bar. Ang mesa at cocktails, nasa kalsada lang. G! Mga ka-wonder, tikman ang mga pagkait inuming sosyal na sosyal sa itsura at lasa, pero kayang-kayang mabili at matikman sa kalsada. I wonder paano at kailan ba nagsimulang lumaganap ang mga pagkaing sosyal sa mga kalsada. Kapag seafood gaya ng hipon, alimasag at tahong ang nakahain, certified na masarap. Nagpapatumpik-tumpik pa sa pagkain. Ang presyo kasi ng mga ito, abay, para ng ginto. Small in size, but heavy on the price. Kaya ang marami, tuwing may espesyal okasyon lang kung ito'y ulamin. Pero sa isang kalsada sa Caloocan, ang seafood na ginto ang presyo sa restaurant, abot kaya rito kaya araw-araw na inuulam. Ang buttered mixed seafood na ito, presyong pangmasa, pero di tinipid sa sarap. Budget meal po, pangmasa talaga yung presyo. Pag nagluto ka, mahal. Pero pag dito, makakain mo na siya ng 99 pesos. Nakakain na po ako sa ibang mga restaurant. Kung parehas lang. May pagka-juicy na matamis. Kung sa restaurant ay pumapalo sa 500 pesos and up ang isang bandehado ng buttered seafood, sa seafood stall na ito, 99 pesos lang. Pauso yan ang ka-wonder nating si Roger. Sapalaran din daw ang pagtatayo niya ng kanyang seafood sa kalsada business. Bali ma'am, isang araw, tinayo ko po yan. Napakaliit lang ng puhunan, utang pa po. Wala naman ako ma'am sarili talagang pera. Kapos talaga ako nung inumpisahan ko po yan. Akalaan niyo sa loob lang ng 3 linggo, 3 pwesto na agad ang napatakbo ni Roger. Siya pa raw mismo ang gumagawa ng sarili niyang food stalls. Sa tingin ko po, baka po pumatok. Una ma'am, masaya na ako kahit bumenta lang po ako ng 3,000, 4,000. Pangkain lang po namin. Eh, nung unang araw ko po, naubos po. Second days po, mas lalong malaki po yung benta. Then, pangatlong araw ko ma'am, bumenta na ako ng malaki. Kada araw, nakakaubos si Roger ng halos 50 kilo ng seafoods. Masarap po kasi talaga yung from the seasoning po, tapos yung servings din po, okay naman. Pag mamamalengke ko pa po, yung mga bibili yung ingredients, mas mapapamahal po. Dito, luto na, tapos malaki na rin po yung serving, kasya na po sa 3. Hindi naman daw siya nalulugi kahit ibenta niya ng mababa ang kanyang produkto. Mura lang din daw kasi niyang nahahango ang mga seafood. Bali ma'am, umahango po ako sa Malabon. Minsan po sa Peaceport.
dahil may sarili ng suki. Mas mura daw nabibili ni Roger ang mga rekado niyang laman dagat. Ito ma'am, alimasag po. 280 lang isang kilo niya ma'am. Etong hipon ma'am, 380 rin po. Tapos yung tahong ma'am, medyo konti na lang kasi meron pa naman ako sa bahay. 70 lang po isang kilo ng tahong. Dito po talaga baksakan ng mura sa bayan. Ang alimasag at tahong, ibubukod ng laga sa tanglad para pampaalis lansa. Pagpatak ng alas 5 ng hapon, dagsa na ang mga suki ni Roger. Pero pwede na raw mag-advance order para hindi maubusan. Simple lang naman ang pagluluto ng mixed seafood ni Roger. Sa isang kawali, tutunawin muna ang mantikilya. Saka isusunod ang seafood. Ito ma'am, meron po siyang hipon, tahong, alimasag po at saka po puset at saka po nilalagyan ko ng mais. Wala pa halos 10 minuto, luto na ang mixed seafood. Pang mabilis ang ulam pero hindi tinipid sa lasa, kaya sugod na sa kanilang kalsada. Pero kung inabutan na ng gutom sa kalye, pwede na rin mag-dine-in sa pwesto ni Roger. Sinisiguro lang daw ni Roger na di sagabal sa traffic ang kanyang seafood business. Hindi kagustuhan naman po ng Diyos ang masusunod, hindi lagi tayo nasa ilalim. Talagang iaangat niya po tayo. Katulad ko po ma'am, walang-wala ako, alam po yan. Laban lang po sa buhay. Pero I wonder, bakit nga ba patok sa bayan ni Juan ang mga pagkaing itinitinda sa kalsada? Bahagi ito na kung saan inilalapit sa mga mamamayan na hindi ganon nakaka-afford na bumili or kumain sa mga magagarang mga kainan. Dahil titignan natin sa totoo lang, kumain ka man ng hindi orihinal at orihinal, walang mababago sa pagkatao natin bilang mga Pilipino. Kundi ang dinudulot nito, yung kasiyahan sa atin na natikman natin ang pagkain na may ganitong klase ng pangalan na kinikilala. At kumbaga sa mga sikat na pagkain, bagamat hindi natin maituturing na sa mga sangkap nito ay original pa rin ang mga sangkap na ginagawa. Chibugan sa kalsada, pwede naman talaga. Pero handa na ba kayong pumarty-party? Sa kalye pa rin? Makitugstog sa amin mga ka-wonders! Sagot na namin ang drinks! Sa kakaibang bar na ito sa G. Tolentino Street sa Sampaloc, Manila, ang mga inumin mismo ang life of the party. Ang mocktail na tinitimpla ni McFlynn. Ang mocktail, kombinasyon ng salitang mac na ang ibig sabihin gaya-gaya at cocktail na isang inuming may halong alak. Pero ang mga itinitindang mocktails ni Mac, wala raw halong alkohol kaya hindi nakakalasing. Mapabata o matanda, pwedeng tumagay. So I have experience sa food and beverage and hospitality industry. Yung location namin dito sa U-Belt is more on students. So, nag-decide kami na mag-come up with a non-alcoholic variation ng cocktail, which is mocktails. Binitbit niya sa kalsada ang husay sa mixology at nakagawa ng sarili niyang signature drinks tulad ng rosy pear na inspired sa fruity at juicy na cocktails. Ang simbang gabi na tila ba puto bumbong as a drink. At di papahuli ang yema affogato na inspired sa popular dessert na may ice cream at espresso. Kung heavy gat sa bulsa ang mga sosyal na inumin, ang mocktails ni Mac afford sa halagang 100 hanggang 150 lang. Kaya mapapawaw habang pinapawi ang iyong uhaw. So gusto namin mag-deliver ng high quality drinks as much as possible sa kalye. Kasi di ba most of the time makikita natin yung mga fine and quality food and beverage sa 5-star hotel. Ang mga Pinoy sanay na sa inumin bago pa man dumating ang mga Kastila sa bansa. Maraming alak ang iniinom na ng mga Pinoy kahit noong sinaunang panahon, tulad ng tuba, basi at lambanog. Hilig daw talaga ng ating mga ninuno ang pag-inom ng alak. Pero habang nagbabago ang panahon, sumasabay rin ang panlasa ng mga Pinoy. Isa na riyan ang paglaganap ng non-alcoholic beverages o inuming hindi nakalalasing. Pwedeng shot puno, 1 to sawa. Perfect sa mga gusto ng masarap na inumin, pero ayaw ng walwal. Kasi hindi rin ako gaano sa alak. Madalang lang po umiinom ng galdo. Pero ito po, isa sa mga patok po sa banlasak. Hindi mo ma-expect na
makikita mo dito, you would expect it sa bars or fancy resto. Ang mocktails for the win na di masakit sa bulsa. Dahil sa mocktails, sumakses daw si Mac. Ang number of cups namin na sold every day is 100 and above naman. Good time sa kalsada na dising mahal, wala pang sakit sa ulong hangover. Arriba, mga ka-wonder! Kaya, where kaya din ang Mexican food? Nagutom-gutom na ako, ha? At Tami, gutom-gutom, Mexican food. Where's dito ang Mexican food? Where's dito? Mexican food po. Ayun, no? Oh, muchas gracias, hola. Okay, come on na. Let's go na. Abiola. Vamos! Nagugutom na ako ng Mexican food. Ngayon ay matitikman natin ang Mexican food dito. Ayun, nakita na natin ang Mexican food. Hello po sa inyo po. Suki raw ng iba't ibang tsibugan ang mag-asawang si Jay at Joy. Kaya nang makakita ng pagkakataon, sinubukan nilang magtayo ng food cart business. Ang maliit na kainan ito ng Mexican food sa Tondo, nagmula rin sa pagbebenta sa kalsada gamit ang kariton. Nang makaluwag-luwag na, humanap sila ng maliit na pwesto para maiba sa karamihan ang napusuan nilang ibenta. Mexican food na patok sa online. Mabilis naman nilang nahuli ang panlasa ng madla. Can I sit myself? All right. Oh, nice may sauna. At dahil nadatnan ko na rin na gumagawa ng Mexican food si Kuya Jay, i-share mo na sa akin yan, Aber. Sir Boys, ang gagawin po natin ngayon ay napakasimple lang na bestseller po namin dito sa Mexitondo, ang carne asada tapos beef skirt. Tapos meron lang siya sibuyas saka cilantro. Sasabayan kita, Kuya Jay, ha? Kuya Jay, magkano po ang 2 pieces? 2 pieces po ng carne asada tapos namin is 145. Wow, 145, napakamura. Kasi pag bumili ka nito sa ibang lugar, itong carne asada tacos, nasa mga 400 na to sa mga restaurant. Ayun naman po, Sir Empoy, gagawa naman po tayo ng chicken burritos. Chicken burritos? Yes. Maglalagay muna po tayo ng Mexican rice. Mexican rice? So, kaya siya talagang Mexican rice, pinimplahan lang po siya ng Mexican flavor po. Pero kanin pa. Kanin natin yan. Ganon. O, tama naman. Saka po natin ilalagay din mo yung meat. Meat. Chicken. Mga ka-wonder, ngayon naman, burritos! Woo! Kumpara sa pagkakain ka sa mga restaurant, mahal to. Itong ganitong combo, very affordable. Sa Tondo lang tayo, parang tayo nasa Mexico. Ganon kasarap. Ya tengo un buen de hambre. Dahil gutom na ako, vamos a comer. Ang sarap, ha? Barbecue sauce. Ito. Sarap. Pinagmamalaki ni Jay, fresh at laging bago ang mga ginagamit nilang sangkap sa kanilang Mexican food. Paano niyo po napanatili yung lasa ng Mexican food? Sa araw-araw namin siyang ginagawa, nakabisado na namin talaga yung mga sukat. Yung lasa niya? Yung lasa niya. So, mabago lang ng konti yung lasa, alam namin may mali agad sa ginagawa namin. So, na-adjust namin agad. At dahil sisiw na sisiw lang naman tong paggawa ng Mexican food, Jay, hinahamon kita sa isang cooking battle. Wala nang rules. Kahit na anong sangkap, kahit na anong magawa, panalo kung sino ang mas yummy. Game na, game.
Let the battles begin! Ay, PJ! Ano yung patindaan papunta rin eh? Sa ano? Dito papunta na mga bago. Bago. Tapos? Hanggang Kapulong. Kapulong, dito. Papunta ng Abad Santos. Abad Santos? Dito? Avenida. Avenida? Tayuman. Ay, Tayuman. Ito pala yung Tayuman? Doon pa. Maraming nakatayo dyan. Okay mga ka-wonder, hatulan na ang hahatulan. Yan. Oh, nakita mo na. Nakita mo na, Kuya Jay. Kung ano ang pinili nilang tatlo. Yung akin. So alam mo na ang kinalabasan nun sa'yo. Hindi lahat ng tao, lalo na sa Tondo, alam kung anong lasa talaga ng Mexican. Wala silang experience kasi nga, kalimitan ng Mexican food, mahal. So ang challenge sa amin kasi, ipakilala siya sa tao na tikman nyo muna. Tapos affordable din yung sineserve namin. Yes, tama. Pengi pa ako, kuya. Oo. Sa halagang 100 to 300 pesos, matitikman na ang iba't ibang sarap ng Mexico. Kapag sinabing street food, Quiapo is the place to be. Tusok-tusok hanggang kanin at ulam. Meron sa kalsada. Pagdating sa street food, magkano nga ba ang kayang gastusin ni Juan? Sagad na po ang 100 pesos. 150. Pero ibahin nyo raw ang kariton na ito dahil hindi basta-basta street food ang tinda. Sa halip, pang mamahaling Japanese resto ang ibinebenta. Pero bagsak presyo, ang kanilang tempura, mura din! Ang dinarayong tempura sa kalye sa Quiapo, malinamnam at siksik ang laman. 15 hanggang 25 pesos lang, depende sa size. Sa mga restaurant, aabot yan ng daan-daang kada piraso. Ang promotor ng budget tempura, ang ating ka-wonder na si Francis. Siya raw ang kauna-unahang nagbenta ng tempura sa kalye sa Quiapo. Marami na diyang nagpares, marami na diyang nag-kwek-kwek, mga gano'n, street food talaga. Naisip ko parang wala pa akong nakikitang tempura. Dahil baguhan sa Japanese food, pinag-aralan daw mabuti ni Francis ang paggawa ng tempura. Nag-research ako. Hindi ko basta-basta yung biglaan. Pinag-aralan ko talaga lahat. Hanggang sa nung ma-perfect ko nga yung tempura, doon na ako nagsimula nung March. Dahil hindi sasarap ang tempura kung hindi sariwa ang hipon, inalam daw ni Francis kung saan ang pinakamurang bagsakan nito. Okay, good morning. Kano hipon? Kano hipon mo? 450 lang. Kano? 450? Sariwa ba to? Sariwang-sariwa yan, sir. Lalaki, oh. 5 to 5:30 gising na ako. Pamamalengke ko. Ang ginagawa ko kasi, hindi lang ako sa isang tao kumukuha ng hipon. Pero ang talagang kinukuha lang ko sa may Kamanaba, particularly sa Nabotas and Malabon. Bukod sa sariwang hipon, ang nagpapasarap daw sa kanyang tempura, ang kanyang special butter coating na nagpapakrispy rin dito. Sa paggawa ng tempura, una munang nililinis at tinatanggalan ng balat ang mga hipon. Hahaluan ito ng pampalasa bago uunatin at lalagyan ng cornstarch. Para naman sa butter, paghahaluin ng cake flour, cornstarch at tubig. Saka ilalagay ang itlog habang hinahalo.
Isa-isang ilulubog ang hipon sa butter at i-deep fry o ipiprito ng lubog sa mantika. Kapag golden brown na, pwede nang hanguin. Mga ka-wonder, dito tayo sa Quiapo at dito tayo sa sikat na tempura shrimp ni Mang Francis. Magkano isang to? 25 pesos. 20. Ganon? Hindi, lubog lang mo, diretso. Sinayaw ko agad. Lubog. Lubog ka muna, lubog. Lubog ka dyan. Tapos? Patamahin niyo po sa wall nung patamahin niyo yung dulo. Dito. Yan, Sa wall. Yes, ma'am. Para matanggal. Yes, ma'am. Tapos gano'n na. Doon, yan. Yan. Ganyan. Yan, bitaw. Oop. Hindi pa po, bumalok doon. Merienda lang. Manggit. Ito, benching ko isa. 25 pesos po, jumbo. Jumbo. Ito po, regular 15 pesos. So pag 100 dapat. Uy, Opo. mura niya na kasi sa mga Japanese restaurant, ang mahal yan ha. Yes po. Bigyan mo ako ng 4. Apat daw. Yan, wala. Apat na, sir. Bill tayo malaki. Ayan, hindi siya pwede matagal. Ano lang po, mga 3 to 5 minutes. Kasi ano mangyayari? Pag namuti na po siya, pag umangat siya, okay na po yun. Ah, okay. Oy, bagong luto. Kinahanap ng bonus siya, bigyan natin yung kinulot ni Ma'am Fruta. Ayan, meron kang libre, sir. Yung aking tempurang kinulot. Ang tempura, Francis, mabigat sa tiyan, kaya nakakabusog pero magaan sa bulsa. Diba? Oo. Malaman natin kung ano lasa dahil sabi ni Sir, mahilig ba ka Japanese food? Ayun. So, ano lasa? Masarap. Masarap? Bakit masarap? Malasa? Malasa at saka yung pagkaluto ayos. As a first timer po na bumili po kay Kuya, pati po yung breading po, kapit na kapit po sa shrimp. Ayun, masarap. For me, 10 over 10 siya, lalo na pag sinawsaw sa white sauce. Para mo siya mabibili sa mall. Alam niyo ba mga ka-wonder, ang salitang tempura ay hindi orihinal sa wikang Hapon? Hango sa salitang Portuguese na tempero na ang ibig sabihin seasoning o pampalasa. Dala ito ng mga dayuhang Portuguese noong 16th century sa Nagasaki, Japan. At noong 1941, dang dumating ang mga Hapon dito sa Pilipinas, baon din nila ang kanilang impluensya sa kusina. Ang tempura na ibinebenta ni Francis sa kanto na nagsimula noong Marso, may 3 carts na at kumikita buwan-buwan ang aabot sa 5 digits. Mapaulam, inumin, pati na mga pagkaing banyaga na madalas sa mamahaling restaurant lang natin natitikman, kayang-kaya ni Juan na dalhin sa kalsada. At mas pasarapin sa presyong abot kaya. Mga ka-wonder, kung may mga topic po kayo na gusto pag-usapan, mag-email lang po kayo sa iwondergtv@gmail.com. Ako po si Susan Enriquez. At i-follow nyo rin po ang social media accounts ng iWonder. Ako po ulit si Empoy Marquez. Magkita-kita po tayo tuwing linggo ng gabi, alas 8 sa GTV. At ang mga tanong ni Juan, bibigyan namin ng kasagutan dito lang sa iWonder!